Iimbestigahan ng Department of Transportation ang umano'y sindikato sa likod ng bentahan ng beep cards online. Kasunod ito ng mga ulat ng pagkaubos ng beep cards sa mga vending machine ng LRT1 at LRT2. Shishina Torno magbabalita. Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa EDSA Taft Station ng LRT1 umaga ng Lunes. Ito upang alamin ang sitwasyon matapos ang panawagan ng dating opisyal ng pamahalaan dahil sa naranasang mga problema sa LRT. Kabilang sa napunan nito ay ang kakulangan ng stored value cards dahil nagkaubusan. Sira rin ang mga vending machine kung saan maaring magpa-load o bumili ng beep cards. Iba pa niya dyan ang mahabang pila lalo na sa mga senior citizen na kailangang mano-manong magsulat para makakuha ng diskwento. Nakita mismo ni Dizon ang problemang tinukoy ng dating opisyal sa LRT. Makikipagpulong ang kalihim sa pamunuan ng beep cards upang tugunan ang kakulangan sa supply nito. Bukod dyan, iimbestigahan din anya nito ang umano'y sindikato. Sabihan ko yung beep, mag-produce kayo ng mas maraming beep at mag-supply kayo. Ang kailangan natin gawin dito, kasi may sindikatong bumibili ng maraming beep cards sa mga vending machine. Tapos binibenta online ng 300. Yun, kailangan i-crack down natin. May bayad ang beep card? Hindi. Magkano? 30 pesos. Tapos binibenta times 10. 300. So, hindi pwede yun. Inatasan din ito ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation at Light Rail Authority na gayahin ng ginagawang implementasyon ng MRT3 na makatutulong upang mapagaan ang biyahe ng mga pasahero. Nakipagtulungan din si Dizon sa MMDA para mapaalis sa mga vendor sa MRT3 Taft Walkway upang mabilis at paayos ang daloy ng mga commuter sa mga rail lines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Shishina Torno, SMNI News.